Sa umiinit na tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, malamang napapansin nyo rin na ang ating pamahalaan ay sunod-sunod ang pagkakaroon ng mga makabagong military asset. Marami sa ating mga kababayan ang may mga idea na tungkol sa mga bagong military equipment ng ating mga kasundaluhan. Subalit iilan pa lang ang may alam kung ano-ano nga ba ang mga ito. Ang AFP mga kapatid o Armed Forces of the Philippines ay mayroong 15 years na modernization program na tinatawag ding Revised Armed Forces Modernization Act. Ang programang modernisasyon na ito ng AFP ay nagsimula noong 2012 kay dating Pangulong Noynoy Aquino na mas pinadali pa at pinarami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan magpapatuloy pa ito hanggang sa darating na 2027. Ngayon mga kapatid, simula noong 2012, sinimula na nga ang pag-upgrade ng ating mga military equipment na kung saan kita naman natin ang sunod-sunod na pagdating ng mga ito. Pero ang tanong, ano-ano nga ba ang mga bago at advanced na mga military equipment ang hawak ngayon ng Pilipinas? At maliban sa mga dumating na, mayroon pa kayang karagdagang darating? Yan ang ating alamin, kaya tutok lang kapatid dahil dito bawal ang fake news. Umpisahan natin ang mga asset ng ating Philippine Army kung saan sa kanilang armored vehicle ay mayroon silang 28 na mga bagong light tank. 18 sa mga ito ay ang Sabra Ascod 2 na isang truck version at 10 naman ang Sabra Pandor 2 8x8 na isa namang wheeled version. Galing Israel ang mga tangke na ito na siyang nagkaroon ng 3 taong kontrata upang mag-supply sa Philippine Army noong 2021 sa halagang $172 million. Nagkaroon din ang Philippine Army ng 28 bagong Guarani. Isa itong 6x6 armored personnel carrier na nagmula pa sa bansang Brazil na kung saan mayroon itong amphibious capability. Nakakuha rin ang Philippine Army sa Israel at dumating sa bansa noong July 2022 ang 2 bagong armored vehicle Lance Braids na nakabase sa Merkava 4 chassis. Dagdag pa rito ang 2 pang WFEL dry support bridge na mula naman sa UK. Malaki naman ang maitutulong nito sa kanilang mga operasyon lalo na kung kinakailangang itawid sa ilog ang kanilang mga military vehicle. Sa parehong taong 2022, formal ding natanggap ng Philippine Army ang 4 na Arm Truck 100-350 Mark II. Isa naman itong armored vehicle na siyang ginagamit nila bilang pang-araro sa mga nakabaon na bomba o mina sa mga daanan upang ligtas na makatawid ang mga sasakyan at tropa. Pagdating naman kapatid sa artillery, noong 2022 dumating rin sa Philippine Army ang 12 bago at advanced na 155mm self-propelled howitzer Atmos 2000 mula pa rin sa Israel. Mayroon na ring bago at advanced na mga unmanned aerial vehicle o drone ng ating Philippine Army na mula pa rin sa Israel. Ito naman ng isang perasong medium altitude long endurance unmanned aerial system na Hermes 450. Ilang small long endurance unmanned aerial vehicle na Elbit Skylark. Ilang dosenang Elbit Skylark 1 LAX at mahigit 1,000 Elbit Tor na kanilang ginagamit para sa mga reconnaissance, surveillance at communication relay. Sa atin namang Philippine Marine Corps, nagkaroon naman tayo ng 8 mga bagong assault amphibious vehicle na KAV 7A1. Natanggap ang mga ito ng Marines noong 2019 na nagmula pa sa Amerika at South Korea kung saan magagamit nila ang mga ito sa mga amphibious operation upang ligtas na may transport ang mga tropa. Noong 2017, natanggap naman ng Philippine Marines ang 6 na mga bagong Soltam M71 155mm towed howitzer na kanilang nabili mula sa Israel. Sa parehong taon, nakabili naman sila sa Amerika ng isang system ng RQ-11B na mayroong 3 mga drone at 6 na mga bagong Super Swiper unmanned aerial vehicle. Pagsapit ng 2021, nakabili ulit sila ng 2 system ng RQ-20A Puma AA na mayroong 4 na mga drone at 2 ground station bawat isa. Pagdating sa mga watercraft, nagkaroon ang Philippine Marines ng 6 na mga bagong Riverine patrol boat na mula sa US, 25 na mga combat rubber raiding craft at 16 na sariling gawang mga coastal craft. Sa Philippine Navy naman noong May 2020, natanggap naman nila ang bagong frigate na BRP Jose Rizal ng Jose Rizal Class Frigate na sinundan naman ng BRP Antonio Luna pagsapit ng March 2021. Nagmula sa South Korea ang mga warship na ito kapatid kung saan bago ito dumating. Noong 2019, nagkaroon na ang Philippine Navy ng isang corvette na pinangalanan nilang Conrado Yap. Noong June 2016 at May 2017, formal ding napasa kamay ng Philippine Navy ang mga bagong landing platform dock, ang BRP Davao del Sur at BRP Tarlac. Sa mga fast attack craft naman ng Navy, mayroon na rin silang ginagamit ngayon na 2 unit ng Shaldag Mark V na mula Israel na nakomisyon noon lang nakaraang taon. 4 pa lang sa 9 na nabili ng Philippine Navy ang nakarating at ang 2 dumating noong nakaraang linggo ay hindi pa nakomisyon. Sa Philippine Air Force, formal naman nilang natanggap ang 12 unit ng bagong mga supersonic advanced jet trainers and light combat aircraft na FA-50PH mula sa South Korea noong 2017.
Sa parehong taon, nakakuha ulit ang Philippine Air Force ng dalawang Cessna 208B Grand Caravan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Aircraft mula sa US. At pagsapit ng 2020, nagkaroon naman sila ng 6 na bagong mga light attack aircraft na A-29B Super Tucano na mula naman sa Brazil. Noong 2018, nagkaroon ang Philippine Air Force ng dalawang bagong NC-21-2I transport aircraft mula Indonesia. 7 C-295MW VIP transport aircraft noong 2022 mula sa Spain, 8 41-2EP twin-engine utility VIP transport helicopter noong 2015 mula sa US, 5 W-3A so-called twin-engine multi-purpose utility helicopter noong 2012 mula sa Poland, 48 na mga UH-60 Black Hawk utility search and rescue helicopter mula sa US, 8 Agusta Wensland AW-109E power attack helicopter mula Italy, 4 na mga T-129B attack helicopter noong 2022 mula Turkey, 10 Scan Eagle 2 unmanned aerial vehicle noong 2021 mula sa US, 4 na mga Hermes 450 unmanned aerial vehicle noong 2019 mula Israel, 9 na mga Hermes 900 unmanned aerial vehicle noong 2020 mula Israel, 2 battery ng Spider surface-to-air missile system noong 2002 mula Israel, 3 ELM-2288 extended range air defense and surveillance radars noong 2015 mula Israel, at isang ELM-2106 mobile radar system mula pa rin sa Israel. Sa ngayon mga kapatid, iyan lang muna ang mga bagong asset na nabili ng ating Armed Forces of the Philippines. Pero dahil nagpapatuloy pa rin ang military modernization, marami pang mga bago at advanced na mga equipment ang darating. Katulad ng mga multi-role fighter aircraft, advanced na mga warship, advanced na mga anti-tank weapon, supersonic na mga missile at marami pang iba. At hindi lang sa military kapatid, pinapalakas na rin ang ating pamahalaan maging ang mga pulis at ang Coast Guard. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?